Samantala, kumuha naman po tayo ng update sa sitwasyon ng mga naapektuhan ng Bagyong Inday. Mula kay Undersecretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Magandang araw po, Yusek. Si Sheila Natividad po ito at si Ryan Lasigas ng PTV. Sheila and Ryan, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din sa lahat ng sumusbaybay ng inyo pong programa. Asik Dumlao, kumusta na po yung pinakahuling sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Inday batay po sa monitoring ng DSWD? Yes, batay po sa monitoring ng Department of Social Welfare and Development, as of 6 a.m. this morning, 457 barangays po ang apektado ng southwest monsoon at ng Bagyong Inday. Nasa mahigit 115,000 po na pamilya o nasa mahigit 526 na katao ang naapektuhan dyan po sa Region 2, sa Region 4A, sa Region 5, gayon din po sa Region 6, sa NIR, sa Region 9, sa Region 12, gayon din po sa BARM. And lahat po ng mga ito ay minomonitor ng DSWD. At meron din pong mga activated na mga evacuation centers or open evacuation centers kung saan nga po nasa mahigit 3,700 na pamilya o mahigit 14,000 na katao ang pansamantala ay naninirahan sa 113 na evacuation centers. Gayun din po, nasa mahigit 7,600 na pamilya o nasa mahigit 34,000 na katao ang pansamantala naman po ay naninirahan sa tirahan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan dyan po sa Region 6, Region 12 at sa BARM. Opo, Asek, si Ryan Lasigas po ito. Magandang gabi po. Asek, I understand, na-mention mo kanina yung mga rehiyon na apektado nitong Bagyong Inday, pero kanina may mga ulat tayo na nagkaroon ng matinding landslide dyan sa bahagi ng Llano del Sur at Sarangani. So far, meron po ba tayong isolated na mga lugar na hindi pa po napapadalhan ng agarang tulong na mga pamilya, Asek? Well, batay po sa aming pong koordinasyon with the local government units at dahil nga po nakapag-preposition tayo ng mga goods sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, tayo po ay nakapagpaabot na ng tulong dyan sa Region 12. Sakop na rin dyan yung dun sa Sarangani na kung saan nga po bigay na tayo ng tulong din dun sa naapektuhan dyan nga po sa landslide sa Malapatan, Sarangani. At kaninang umaga nakipag-coordinate na rin po ang aming pong Field Office 12 para mabigyan rin ng tulong yung mga naapektuhan dyan din naman po sa area ng farm. Ma'am, ano po so far yung mga naipamahaging tulong ng DSWD sa ating mga apektadong residente at saka dun sa mga lugar na pinangyarihan po nung kalamidad? Yes, para sa mga locally stranded individuals, yung pong mga pasahero na hindi po o naantala yung kanilang biyahe, tayo po ay nakapagpaabot ng ready-to-eat food boxes kasi napakahalaga na may makakain po sila habang sila po ay naghihintay ng pagbabalik ng kanila pong biyahe. Gayun din po, nakapagpahatid na rin tayo ng mga family food packs para sa mga nasa evacuation centers. Gayun din po yung mga non-food items. Like in Region 6, particularly in Antique, in Barbasa, in Balisson, nakapagpahatid po tayo ng mga family food packs. Gayon din po, dyan naman po sa Region NIR, meron din po tayong mga family food packs na napahatid sa La Castellana, sa Canlaon, at gayon din po sa La Castellana. Samantala, dyan naman po sa Region 12, tayo ay nagpahatid din ng family food packs. Initial pa lang po ito dyan sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, gayon din po sa Sarangani, sa Malapatan in particular, and in other areas. Gayun din po, meron pang mga papaharating na mga family food packs dyan naman po sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Asek, you've mentioned about yung pamimigay ng family food packs at yung mga ready-to-eat na mga items. Pero meron din po bang mga cash assistance or financial assistance na ibibigay doon sa mga nawalan ng tirahan, yung mga namatayan kanina nung mangyari ang landslide? Ano iba pang mga biktima nitong bagyo, Asek? Yes, Ryan, kagabi pa nagbigay ng instruction si Secretary Rex Gatchalian
sa ating pong Field Office 12 na i-assist yung pong mga pamilya, lalong-lalo na mga naapektuhan ng landslide. We will be providing burial assistance. And of course, yung pinakamahalaga, yung psychosocial intervention o yung psychosocial first aid para po dun sa mga naapektuhan na po nitong landslide. Ma'am, kumusta po yung pakikipag-ugnayan po ng DSWD sa ating mga local government unit para po mas maipaabot sana po yung tulong dun sa mga apektado nating kababayan? Well, of course, our field office personnel are in close coordination with the local officers and gayon din po sa mga lokal na opisyal. We've assured them of the assistance from the national government dahil yan po ang utos ng Pangulong Junior sa DSWD. Tiyakin po na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad at tiyakin po na sapat at mabilis yung tulong na naipapabot sa ating pong mga kababayan. Kaya nga sabi ko kanina, nagbigay na ng kautusan ng aming pong butihing Secretary Rex Gatchalian sa aming pong Field Office 12 na tiyakin. Gayon din sa lahat ng aming mga field offices na tiyakin na mabilis pong na i-distribute yung mga food boxes and non-food items na nakapreposition sa mga warehouses po natin. Sec, bilang panghuli na lamang po, baka may mensahe tayo para doon sa mga pamilya na naapektuhan itong pananalasa ng Bagyong Inday. Go ahead po, Sec. Well, opo, tayo po ay nagpapaalala sa ating pong mga kababayan na makipag-ugnayan po sa inyong mga lokal na pamahalaan para sa maayos at mabilis na pagpapahatid ng tulong. Hindi nyo po kinakailangang mag-alala, lalo na po doon sa mga lumikas at pansamantala ay naninirahan sa mga evacuation centers o outside evacuation centers sapagkat naka-ready po ang DSWD mag-provide ng inyo pong pagkain at iba pang mga pangangailangan. Muli, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga lokal na pamahalaan para sa more coordinated distribution of our relief supplies. Alright, maraming salamat po, ASEC Erin Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD.